Ngunit hindi mo siya makadalo dahil nakadahilan ng wala yatang magtuturo sa Bulacan. Kung siya, pagkawala ko siya dito, bagay, every 1 or 2 Sundays lang naman siya nandito rito palagi. Nandun po siya sa Bulacan, siya po ang nagtuturo po doon. Awawa naman po sila kung walang mga at nagtuturo sa kanila. So, minabuti ko po na kunin yung kanyang slot para sa Bible study. Pero, huwag po kayong mag-alala. Ano lang po ito, maiksi lamang po ito. Hindi ko na po minessage si Brother Samba at si Brother Norley kasi ayaw kong magulo yung schedule. Na-plan sa po kasi yung schedule. Kaya, minabuti kong ako na lamang sa Bible study at saka sa sermon. Anyway, this will be just a very short lesson. Kagabi nga po nung piniprepare ko yung aking sermon, sinabi ni Sister Maribik na huwag masyadong makaan kasi Mother's Day bukas. So, ito po ang sabi sa akin. Kaya since today is your day na mga mother, hindi po natin masyadong habaan ang ating pagsasalita. Meron pong kasabihan ang mga magulang na children are a gift from God. So po yun. Pero sa araw na ito, gusto kong bukong balik na rin. Mothers are a gift or a blessings from God. Ang ating mga ina ay sadyang blessing po yan. Kaya sa araw na ito, kaya nga po siguro merong inilaan na araw para sa mga ito. Because as we will see later on, we can see the very important role that a mother plays in the life of their children. So, sa ating Bible study mga kapatid, akin pong i-share. Ito pong nasa Proverbs 31 verse 1 to 9. And if you have your Bibles with you, ay pwede niyo po akong sabayan sa pagbuklat. If you remember last Sunday, Brother Nelson was worship with us, and sa kanyang sermon, yung kanyang sermon po, ang main theme is Proverbs 31 verse 10 to 31. Yung qualities ng isang ulirang ina. Ito pong ating titingnan naman ngayon is yung the first 9 verses of this chapter, Proverbs 31. Alam po ninyo mga kapatid, ito pong aklat ng Proverbs. Ang sabi po doon sa umpisa is the Proverbs of King Solomon. Pero hindi po si King Solomon lahat ng sumulat niyan. Ano po yan? A collection of sayings ng mga pantas. At majority po dyan, si King Solomon. But there are chapters in there, such as chapter 29 and such as chapter 30 and 31, na kung saan ang sumulat po niya ay yung isa po si Agur at yung isa naman po si King Lemuel. So, Proverbs 31 verses 1 to 9, ito po ay mababasa po natin dyan yung advice ng isang ina para sa kanyang anak na magiging
hari. And then the verse from verse 10 to 31, dyan po binabanggit yung qualities ng mga babae na dapat hinahanap ng lalaki para kanyang mapapangasawa. No? So yun po yung advice nitong ina ni King Lemuel. Tingnan po natin. Sa verse 1 to 3 ng itong Proverbs nito, sabi po diyan sa verse 1, the words of King Lemuel. Ibig sabihin po, ang sumulat po nito, itong chapter 31, ay si Haring Lemuel. At inilalahad niya yung payo na binigay ng kanyang ina. Napakaswerte nitong haring ito, mga kapatid. Kagaya din po sa atin na lahat na nandirito, napakaswerte po natin. Because we have mothers who taught us. No? Meron tayong mga ina na nagturo sa atin. Hindi tayo nandirito ngayon, hindi tayo nagtatapat sa Diyos if not for our mothers or our parents. Kaya, parapat lamang na pasalamatan natin ang ating mga ina. Kanina umaga nga pag-gising ko, nag-private message ako sa akin. Salamat po sa kanya. For all the things that she did for me. Sabi sa Tagalog, ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano anak ko at ano o anak ng aking bahay bata? O ano o anak ng aking mga panata? Sabi po doon sa verse 3, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae. Do not give your strength to women. Notice, mga kapatid, hindi niya sinabi diyan na do not give your strength to woman. Women, plural. No? Nor your ways to that which destroys kings. O ang iyong mga lakad na lumilipol ng mga hari. Why? Maybe this mother knew the history na may mga hari ang Israel na sinira o nasira dahil sa mga babae. No? Itong inang ito, mga kapatid, he advises or she advises her son to be careful with women. Just like what happened to many of Israel's kings who abandoned the true God to follow the ways of false gods because of the women they took as wives. No? Example po niyan, mga kapatid, si Haring Solomon. King Solomon has how many? 300 wives and 700 concubines. And mind you, mga kapatid, these women that King Solomon took for him as his wives, ito po ang nagtulak sa kanya na talikuran ng Panginoon. Si Ahab, which we will see later doon sa aking sermon, ang napangasawa niyang babae, yun ang nagtulak sa kanya na talikuran ng Panginoon at hindi lamang po yan. To become a wicked king dahil doon sa kanyang babae na kinuha bilang asawa. And Isaiah, as we will see later in our sermon. And marami pa na mga hari, naging hari ang Israel na nasira dahil sa mga babae. Kaya ang advice nitong nanay ni Lemuel, mag-ingat ka.
Kaya po sa ating mga kabataan lalaki, maganda pong advice. Mag-ingat sa mga babae. Sunod po natin, verse 4 to 7. Ito naman po ang payo tungkol sa intoxicating drinks. If you will read that, mga kapatid, we will not read that all of those verses. Etong ina ni Haring Lemuel, she advises her son to avoid intoxicating drinks. No? Yung pag-inom ng alak, sabi niya, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga pangulo man na magsabi saan na andun ang matapang na alak. Bakit? Alam po nila kung ano ang magiging epekto ng pag-inom ng alak. Ayan po. Ang taong uminom ng alak, lalo na ito ikaw ay hari, ikaw ay namumuno. Kapag ka ikaw ay lasenggo, nakakalimutan mo yung kautusan. You forget the law. You pervert the justice. No? Kaya sabi niya, give strong drink to him who is perishing. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang mamanaw. Ayun, pagmamamatay ka. Huh? And wine to those who are bitter of heart. Let him drink and forget his poverty. Ay, tingnan po ninyo yung mga mangingin. Wala po silang, walang ambition sa buhay. Walang direction sa buhay. Bakit? Wala po sila nakatuon sa kanilang inumin. Kaya ito po, maganda din pong pakinggan ng mga kabataan. At hindi lamang kabataan, kundi lahat po sa atin. Na walang magandang maidudulot ang inumin na kalalasing. Intoxicating drinks. Wala akong magandang naidudulot, mga kapatid. Lastly, verse 8 and 9. Ito po, yung ina ni Haring Lemuel, ina-advise naman siya on how to deal with people. Paano ka makisama sa tao? Especially, magiging hari siya. Ang sabi ng kanyang ina, defend the oppressed. Maging patas ka sa pagtingin mo sa bawat isa. No? Execute fairness and righteousness in your judgment. That is how you go about with life. Sa pakikitungo mo sa mga tao, maging patas. Fair, justice, and righteousness. Matuwid na pamumuno. Pagkatapos po, yung susunod na verse, from verse 10 to verse 31, yan na po yung kanyang payo. Pag maghahanap ka ng mapapangasawa, ito ang hanapin mong qualities. Yan po, basahin po ninyo, verse 10 to verse 31, para po sa mga kabataang lalaki. Yan po yung qualities na hahanapin po ninyo sa mga babae na dapat ninyong mapangasawa. Napakaswerte po itong si King Lemuel na to. King Lemuel is blessed to have a mother who taught him and provided instructions for him to do the good things that he must. Yan po ang napaka-exciting Bible study natin. Yan po sa Proverbs 31. A mother's advice to her son. Tayo po iawit ng isang awitin.
And then, we will proceed with the sermon. You.